Ang karne ng baka, pati na ng baboy, pati na ang lambot ng karneng manok, pwedeng-pwede raw tapatan ng karne ng kabayo. Sa pasarapan, pwedeng-pwede raw itong makipaghabulan. Sa bayan ng Padre Garcia sa Batangas, habang nahihimbing pa ang karamihan, tila nagkakarera na sa pagpunta sa parking lot ang mga kabayo kasama ang kanilang mga amo. Pero ang mga kabayong ito, hindi pangarera at hindi pinagpupustahan. Ibinibenta sa pamamagitan ng auction o tawaran. Kasi nipis naman yan. Mahal na yung kabayo. Sakaya na yan. Ay, ang kurikong naman yung kapalpakaw. Kung ang kabayo maganda at bata pa, makugustuhan pa yung mag-alaga. Pero kung ang kabayo kahit maganda at matanda na, hindi na pwede. Sakatay na siya. Marahas ang paraan ng pagkatay sa kabayo. Kailangan maiwasan nating magkabutas at magka-damage yung balat. Kasi medyo manipis ang balat nito kumpara sa ibang hayop na ginagawang leather goods. Si Edwin, 10 taon nang matador ng kabayo. Hindi na raw niya mabilang kung ilang ulit na siyang nasipa ng kabayo na kanyang kinakatay. Kasama na yan sa trabaho, yung masipa, madamba, makagat. Siyempre maglalaban din yan kahit paano. Hindi man kinukondena ng ilang mga animal activist ang pagkatay ng kabayo, pakiusap naman nila gawin itong mabilisan at makatao. Food industry nga, hindi naman natin pwedeng pigilan to outright or put a stop to the whole industry. Ang sa amin lang, if you're gonna slaughter them, you have to render them immediately unconscious and without suffering talaga. Matapos karnihin ang kabayo, sa mga palengke ang bagsak nito. Masukay, wala kayong kabayo, walang kolesterol, para sa mga high blood. Si Aling Rusing, 30 taon nang nagbibenta ng karne ng kabayo. 170 to 180 pesos raw ang benta niya kada kilo. Mas mabili pa sa baka, sa baboy. Dahil damo ang kinakay, napakalinis daw. Isa sa kanyang mga suki si Mila na may espesyal raw na luto sa karne ng kabayo. Tinawag niya itong talunang kabayo. Kasi meron natang kabayo na natalo ng maluto. Ang naisip nila, kung talo na yung kabayo, ayun na, talunan. Pinakuluan ni Mila ang karne ng kabayo sa loob ng 3 hanggang 4 na oras para lumambot ng husto. Sunod siyang naggisa ng bawang, sibuyas at luya. At saka inihalo ang pinalambot na laman ng kabayo at isinangkot siya. Sisipa kayo sa sarap sa talo ng kabayo. Pwede rin daw isigang ang karne ng kabayo. Wala naman din siyang pagkaiba sa ibang karne. Ganun din siya. Yung fat content niya tsaka yung cholesterol niya is lower compared dun sa mga beef and pork. Pwede rin siyang makabenefit sa mga taong may heart disease or high blood pressure. Matitikman rin ang karne ng kabayo sa restaurant na ito sa Libertad sa Pasay. Inaadobo ito at pinapasagitsit sa sizzling plate. Ang mga putahing ito mula sa karne ng kabayo, mabentang mabenta raw na pulutan. Okay,
Delicious. Ang linamnam ng karne ng kabayo, pinagpipiestahan din sa ibang bansa. Sa Indonesia, ginagawa itong barbecue. Horse burger naman ang patok sa mga restaurant sa France at Belgium. At sa Japan, ginagawa itong sashimi at ice cream. Para malaman kung may pagkakaiba nga ang lasa ng karne ng kabayo sa ibang mga karneng nakasanayan na natin, nagpatikim kami ng iba't ibang klase ng tapa. Tapang baka, tapang kalabaw, at tapang kabayo. Hindi pa pangkaraniwan para sa marami sa atin ang karne ng kabayo. Lalo pat pang serbisyo ang hayop na ito sa marami sa atin. Pero para sa mga sanay na rito, ang kanilang testimonya, ang karne ng kabayo, meron daw kakaibang sipa. Baka, kalabaw, kabayo. Talaga kabayo is my favorite. Susunod, baliktad na bar, museyong manok, detiklop at lumulutang na bahay,